Hindi mo kailangang basihan yung mga sinasabi ng tao. Ang kailangang basihan mo ay sinasabi ng Diyos. Dahil sa sinasabi ng Diyos, yun yung tunay na pagbabago ng isang kumilala kay Kristo. Kapag ang sinusunod mo ay yung sinasabi ng tao, hindi ka na bago. Hindi ka na bago, kapatid. Kasi ang sinasabi ng mga tao, dito lang po yan. Ang ibinigay na kaunawaan sa atin ng Diyos, kaya sinasabi dito na dapat ikaw bago na kasi ikaw ay nilikha na sa pamamagitan ng iyong pagtanggap kay Kristo. Kaya bago na dapat ang nakikita sa iyo. So sa lahat na may Biblia po, pakibuksan niyo po at sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 17, ang sabi po diyan, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Purihin po at pinagpala ang salita po ng Diyos. Salamat po, makakaupo. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So yung topic po natin ngayon, ang bagong ikaw. Pwede po bang ituro natin yung sarili natin? At sabihin natin, ang bagong ikaw. Bagong ako. Kasi nakaturo sa atin tapos ikaw, no? Ang bagong ako. Ayan. So, tingnan niyo po doon pa lang sa start po natin, makikita natin kung talagang nagbago na tayo. Amen. Kasi na-confuse tayo, ituro tapos sasabihin ang bagong ikaw. Di ba? So ano po natin kaagad, di ba? So sabi nga po sa text po natin, yung kung papaanong ang isang CEO, ang isang tao na nakipag-isa na daw po kay Kristo, ay meron na siyang bagong pagkatao. Wala na po yun dati niya. Ano po. Meron lang po akong isang example, isang halimbawa na pwede po nating makunan ng aral. Based po sa atin. Lahat alam ko, experience po ito. Sa akin bilang, sa amin po kasi sa probinsya, ang kinukunan naming tubig ay yung balon, di ba? Yung balon, yung hukay. So doon po kami kumukuha ng tubig. Kasi nung mga time na yun, wala pa namang Nawasa, wala pa ng Manila Water eh. Wala pa, kaya doon kami kumukuha ng inumin, lahat ng gamit, doon po nanggagaling sa balon. Pero ito yung pagbabago. Nang dumating si Nawasa at si Manila Water, hindi na pinansin si balon. Doon na lang sa Manila Water o doon na lang sa Nawasa, umasa. Meron pang isa. Ito po yung iba pa. Nang dumating si Nawasa at si Manila Water, hindi na kuntento. Naghanap ng purified water. Mineral water. Di po ba? So naiwan na naman si Manila Water at si Nawasa. Naiwan na naman. So hindi pa rin nakuntento po doon sa sa mineral water. Bumili ngayon ng mga yung mga purified, yung mga filter na, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin po nila makuha kung ano talaga yung gusto nilang inumin. Hanggat kasi may lumalabas, sige lang pong nansige. So alam niyo po yung aral na nakita ko po dito, ibig sabihin, from dun sa balon ay mayroon pong pagbabago. Di kumbaga, nagkakaroon ng improvement. Di ba? Yung isang tao na hindi tumitigil para hanapin, ang ibig sabihin ay nakikita niya yung pagbabago, pero dahil hindi pa siya nagiging satisfy, talagang lagi pa niyang ginagawa. Na maranasan yung pagbabago na hinahanap niya. Tama po ba? Ito yung aral, no, na napakaganda na makita
natin na mga mananampalataya kay Kristo. Na hindi lang tayo nakatuon sa nakapagsimba na tayo, nakapag-church na tayo ng Sunday, is okay na. Amen. Amen. Hindi lang tayo naka-attend ng Bible study, na pagdating natin sa bahay, matutulog na lang, hindi na magpipray kasi galing naman na ako, pastor, sa Bible study, nagpray na po kami doon. Okay na po kami. Hindi natatapos po doon sa lahat ng ating ginagawa. Hindi natatapos na nagpipraise ka, nag-worship ka. Hindi po doon natatapos. Amen. Katulad nga po noon, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya talaga nakukuha. Yun talagang masatisfy siya. Amen. So sa lahat ng mga mananampalataya, mga kapatid, sabi nga, nasa proseso pa lahat tayo. Kasi nandito pa tayo sa lupa eh. Pero iisa lang po yung nasa isip natin. Bakit tayo lumalapit sa Diyos? Kasi para matanggap natin yung kanyang pangako sa atin. Amin po ba? Ano yung pangako na yun? Yung makamtan natin yung buhay na walang hanggan. So kaya lang, bago natin makakamtan yung buhay na walang hanggan, kailangan tayong dumaan dun sa mga proseso. Sa mga pinag-uutos ng Diyos. Amen. So kaya lang, papaano mo makukuha o paano mo madadaanan yung mga prosesong yun kung ikaw mismo ang umiiwas? Diba? Sinasabi ng Panginoon, diretso ka lang, huwag kang liliko, huwag kang kakanan o kakaliwa. Ang problema, dahil sa ang dami mong rason, hindi mo sinusunod yung sinabi, instruction ng Diyos. Amen. So kaya hindi niya nakukuha, hindi talaga nakikita yung pagbabago. Pero sabi nga ng Panginoon, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Bago na, as in, bago na po talaga. Amen. So for example, ako, ngayon nakikita niyo po ako, ganito, puti na yung buhok ko, tapos bigla akong magiging sanggol. Anong makikita niyo po? May nabago ba? Nabago, naging sanggol ako eh. Nabago po ba? Nabago. So parang ganun po. So hindi ibig sabihin, sabi nga po rito, kaya yung topic po natin ngayon, na ating paghihimay-himayin, ang bagong ikaw. Bago. Bagong nilalang, bagong pagkatao. Wala na yun dapat. Ano man yung mga bagay na hindi maganda na ating mga ginagawa. So, ano ang dapat nating maintindihan sa bagong ikaw? Yun po yung unang tanong. Ano yung dapat nating maintindihan sa bagong ikaw? So, meron po tayong 3 point na mahalagang bagay na dapat nating matandaan. Una, point number 1, ang bagong ikaw ay wala na sa dating pagkatao. Siyempre kapag sinabi pong bago na o bagong ikaw, hindi na yung lumang ikaw ang nakikita. Oh, praise God, tumatango si Kuya. Tumatango siya. Niya, talagang nakikinig. No? Kapag sinabing bagong ikaw, wala na yung dating pagkatao mo. Bago ka na. Hindi na po natin pwedeng isa-isahin kung ano yung ginagawa po natin dati. Alam po natin kung ano yung mga ginagawa po natin dati. Na hindi na dapat nakikita kasalukuyan. Amen. Hindi naman kasi pwedeng ibalik natin yung tayo, estudyante pa. Hindi naman na po tapos na tayo, ganito na po tayo. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung lahat ng yun, nung ikaw ay nakakilala kay Kristo, pumunta ka na sa bagong buhay. Iba na ang nilalakaran mo. Amen. Wala nang usapan dito kung ikaw ay nakapagtapos na, kung ikaw ay nag-aaral pa, o kung ikaw man, anong edad mo man. Dahil nakakilala ka na kay Kristo, dun mo na makikita na dapat iba na ang pamumuhay mo. Amen. Wala kang ibang binabasihan, kundi yung pagkakilala mo kay Kristo. Wala na. Wala ka nang pwedeng
sabi kasi nung mayor sa amin, kailangan daw ganito, ganyan. O sabi kasi nung namin, kailangan ganyan daw ang gawin. So wala na po. Hindi mo kailangang basihan yung mga sinasabi ng tao. Ang kailangang basihan mo ay sinasabi ng Diyos. Dahil sa sinasabi ng Diyos, yun yung tunay na pagbabago ng isang kumilala kay Kristo. Kapag ang sinusunod mo ay yung sinasabi ng tao, hindi ka na bago. Hindi ka na bago, kapatid. Kasi ang sinasabi ng mga tao, dito lang po yan. Ang ibinigay na kaunawaan sa atin ng Diyos, kaya sinasabi dito na dapat ikaw bago na kasi ikaw ay nilikha na sa pamamagitan ng iyong pagtanggap kay Kristo. Kaya bago na dapat ang nakikita sa iyo. Amen. So sabi po sa ating teksto, yun yung pagbabago. Kaya pag sinabi po kasing wala na ang dating pagkatao, meaning nahango na po tayo o nabago na tayo sa ating mga pamumuhay. At dapat, hindi na natin binabalik-balikan o gusto pang balikan yung mga dating ginagawa natin na hindi nakakalugod sa Diyos. Yung mga lumang ginagawa natin, hindi na dapat natin binabalikan. Amen. At kung ikaw man ay nagdi-desire ng ibang gusto mong gawin sa sarili mo, ang ilagay mo sa puso mo, ang i-desire mo, ay yung makasunod ka sa sinasabi ni Kristo. Amen. Gusto mong maging sikat? Gusto mong maging sikat? Di mag-aral ka ng gusto. Amen. Maging sikat ka kay Kristo, hindi sa mga tao po, ha? Kasi ang nagiging sikat kay Kristo, wini-welcome niya. Welcome, anak. Pero kung ikaw ay sa tao sikat, sila lang ang magwi-welcome sa iyo. Amen. So kaya nga sabi dito, nahango ka na, nabago ka na, hindi na dapat ipinapamuhay yung mga dating ginagawa na hindi nakalulugod sa Panginoon. At hindi mo na dapat binabalikan yung mga ayaw mong ganun o gawin sa buhay mo sapagkat ikaw ay ganap na nabago na sa biyaya at habag ni Kristo. Amen. Hindi na po dapat. So, pag tayo daw po ay nagsimulang manampalataya kay Jesus, totoong sumuko at totoong tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior ng ating buhay, ang tunay na epekto po nito ay ang ating pagkatao. Amen. Kung ikaw ay talagang nakipag-isa na kay Kristo, ang epekto talaga nito ay sa iyong pagkatao. Dapat nakikita talaga yung epekto na yon. Hindi po tayo yung nakikisama lang sa grupo. Kaya tayo nagpunta rito ay para makasama lang ako sa grupo. Para, di ba? So, kasi baka mamay, ganito maging pananaw po natin, ha? Ako, nakasama ako sa malaking grupo. Saan? Saan yun? Ang dami namin. Saan nga yun? Sa Jesus the Living Water. Ang saya. Di ba? Lagi kami, sa umaga pa lang, nagsasayawang kami doon. Ay mahilig magsayaw yung nakakwento. Sige, sama nga ako. Sasayaw lang pala eh. Pero maling pananaw. Kailangan, dahil tinanggap mo si Kristo, hindi sa pamagitan ng sayaw, tinanggap mo si Kristo sa pamagitan ng pagbabago ng buhay. Amen. May sinabi nga po kanina, no? Sabi po sa Sunday School kanina. Maging dun, kasi itong mundo po, napakalakas manlinlang. Napakalakas manlinlang. So lalong-lalo na, nabanggit lang po kanina sa mga music o sa mga nag-aawit. Minsan, nadadala pa tayo ng mga awitin ng mga worldly. Bagamat nakikipaglaban po yung ating spiritual, kaso lang, kapag pinabayaan natin, sabi nga ni Pastor maya-maya nai-indak na yung paa mo eh. Pag na-indak na yung paa mo, gumagana na rin yung isip mo. So yun, nakuha ka na. Amen. So kaya nga mga kapatid, kapag ikaw nakipag-isa na kay Kristo,
lahat ng part sa buhay mo kailangan na bago. Kailangan na bago. So kaya nga po, sabi nga po rito, mababago at mababago, maging yung attitude po natin ay nababago. Dapat. Hindi yung attitude na parang hindi pa rin, parang ikaw pa rin nung dati. Na masyado ka pa rin matampuhin. Di po ba? Na hindi ka lang naabutan ng kamay. Hindi ka na-attend. O mayroon ka ng mga sinabi. So yung attitude na kung saan hindi ka lang napansin. Nakita sa palengke, hindi ka napansin. Pag kukwentuhan mo na, hindi man lang ako pinansin ni pastor. O ba? So kaya nga po mga kapatid, binabago tayo. Sabi nga dito, maging yung lifestyle po natin. Kailangan nababago po yan. Suriin po nating mabuti kung ano po ba yung talagang buhay po natin noon at ngayon. Kasi baka mamaya, nasa 50% pa lang po tayo. Naalala ko tuloy, ang tanong noon sa Bible study namin noon sa Tandansura, kasama si Bishop. Tinanong talaga si Bishop Bishop, paano kung 95.5% yung faith ko, makakapasok ba ako sa langit? Ba't nag-iwan ka pa ng 0.5? Nag-iwan ka pa ng 0.5. 100% po ang hinahanap po ng Diyos. 100% kailangan puro na ikaw ay nabago na talaga. Amen. Hindi ka na palatalak. Hindi ka na palasigaw. Hindi na mainitin ang ulo mo. Amen. Hindi ka na dapat lagi nalilate. Aray ko. Amen. Hindi po mensahe ni pastor to, Sabi ko nga, alam nyo, minsan nakakalungkot. Totoo ba na binibless yung mga Kristiyano ni Lord? Amen. Nakakalungkot, yung mga mananampalataya, ang laki ng bago. Kasi nung mga nagko-commute pa sila, maaga nakakarating sa church. Pero nung nagkaroon ng sasakyan, nalilate na dumating sa church. Hindi nga, di ba? Binibless tayo ni Lord Binibless ka, kaya pinag-bless ka ni Lord na magkaroon ka ng ganito kasi kailangan mo ito. Di ba? Hindi ka na nagbabaakyat sa sakyan para sa commute. Binigyan ka para at least maaga ka makakarating sa church. Kung maaga ka nakakapaghulog doon sa sinasakyan mo, dapat mas maaga kang nakakarating doon sa nagbibigay ng hinuhulog sa iyo. Amen! Ganun lang po yun. Kaya minsan amuto ng mga bishop, pastor, pagdating sa national anniversary, praise God! Ina-acknowledge po namin unang-una nakarating mga taga-Cagayan. Ay, yung mga taga-NCR po, wala pa po bishop Di ba? Ang laki ng pagbabago. Ang laki ng improvement. So, simple lang po yun. Simpleng lang po yun, mga kapatid. Wala na ngayon. Wala na po ngayon. Dahil siyempre, pag ngayon at ngayon pa rin yun, mahiya naman tayo. Noon yun. So kaya nga po, ang sabi po rito sa Galatia chapter 2 verse 19 to 20, sabi po ni Pablo, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamagitan rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Imagine niyo po, hindi naman tayo ang nagdipa sa krus. Hindi tayo yung pinako. Pero, nabayaran tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Pero bakit ngayon, hanggat ngayon matigas pa rin tayo, ayaw pa rin natin sundin? Parang kahapon kasi yun pero ngayon wala na.
Wala na si Jesus Christ dun sa krus eh. Okay na eh. Natubos na ako. Hindi po dapat ganun. Kaya dapat, ang isang mananampalataya tumanggap kay Kristo, binabago mo ako araw-araw. Di ba? Kailangan binabago tayo. Hindi tumitigil sa paghanap sa kalooban po ng Diyos. Sa verse 20, at kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay. Dapat. Sabi nga po ni Pablo, kasi si Pablo po nung nakakilala sa Diyos, talagang mula nung na-encounter niya si Lord, hindi na siya namuhay sa sarili niya. Amen. Wala na siyang pinapatay na tao. Binubuhay na niya. Yung mga patay na kaluluwa, binubuhay niya. Grabe, hindi po siya tumitigil. Kahit na hinahadlangan na nga po siya ng banal na espiritu, tuloy pa rin po siya. Kahit na merong, kumbaga parang tinatakot siya, wag na po tayo pumunta ron kasi babatuhin tayo doon, papatayin tayo doon. Dami na nag-aabang sa atin. Hindi. Ito yung sinasabi ng Lord eh. Tuloy tayo. Amen. Kaya dapat sa mga binago na ng Lord, yung mga paa natin, lagi nating ilihans. Yung mga paa na maging masipag sa paglapit sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, para pakilala si Kristo. Hindi para manatili ka doon sa takalan at ang liwanag ay tinatago mo. Amen. So sabi nga po rito, si Kristo na ang nabubuhay sa akin at habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay. Sabi po kasi sa Biblia, meron po tayong mababasa, dati patay sa kasalanan, dati kabilang sa masama, dati hindi tayo mahal ng Diyos. Pero ngayon, mahal na tayo ng Diyos. Amen. Sinabi po kasi sa Romans 5, verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Tama po ba? Nung hindi pa po tayo tumatanggap kay Kristo, tayo po yung mga kaaway ng Diyos. Ginagawa natin yung lahat ng ginatinuutos ni Satanas, ng Diablo. Huwag na nating itago yung pangalan niya. Si Satanas kasi, mas madalas. Kahit na nakakilala na sa Panginoon, para siya pa rin ang napaparangalan. Sa pamagitan ng ano? Sa pagbaliwala doon sa mga tinuturo ni Kristo. Sa pamagitan ng paggawa ng kanyang sariling mga desisyon, mga kagustuhan. Sa pamagitan ng pakikiayon pa rin sa gawain ng mundong ito. Amen. Kaya sabi nga po rito, sa verse, Efeso chapter 2, verse 1 to 6, basahin ko na lang po ito. Sabi po rito ni Pablo, no ipatay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito. At napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail, sa mga taong matitigas ang ulo. So, verse 3, dati tayo'y kabilang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa taong kinapuputan ng Diyos. Verse 4, subalit napakasaganang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kanyang kalangitan. Sa verse 12, talon tayo, alalahanin nyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Dapat ito po naalala po natin lagi. Naiisip po natin lagi po ito. Huwag natin ihiwalay po ito natin sa buhay po natin. Ano? Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos.
Noon nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Pero ngayon, mahal na mahal tayo ng Diyos. Verse 13, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nilapit sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Tingnan niyo po. Pakalimiin din po natin to, mga kapatid. Ito yung sinasabi na pagbabago ng isang taong nakakilala kay Kristo. Balik-balikan po natin ito nang sa gayon, yung lahat na ginagawa ni Satan sa buhay natin, maalis sa pamagitan po nito. Amen. So, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11, sabi po rito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ito po isang paalala. Ano po? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, o mga nangangalunya. Ito po kasi yung mga mga kasalanan. O mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po yung kasalanan. Lahat ng kasalanan pong binanggit dito ay naandito po sa mundo. Kaya tayo na habang nabubuhay pa, 100% dapat na laging ang gawin po natin ay yung mapalapit sa Diyos. Nang sa gayon ay malayo po tayo sa lahat ng tukso po na to. So sinabi po doon sa verse 10, ang mga magnanakaw, masakim, o yung mga paglalasing, mapanlait, o pandaraya. Sa mga pandaraya nga, marami tayo. Minsan, may mga ano po tayo dyan, di ba? Sa mga pandadaya. Dinadaya natin yung oras, yung time. Di ba? Di ba? Minsan, di ba, galit na galit tayo doon sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Di ba, galit na galit tayo doon sa mga magnanakaw na sinasabi na sa gobyerno. Pero minsan, nawa, hindi natin nakikita natin yung sarili natin. Po? Baka mamaya, tayo din po pala nakakagawa po ng ganon. Mga simpleng bagay. Pagdating doon sa trabaho, alam niyo po ba yung nasa office ka, mag-uwi ka lang ng isang pirasong papel? Hindi naman sa yun, sa kumpanya yun. Magiging corrupt din po yun. Inuwi mo yung ballpen sa office, corrupt din po yun. Kasalanan din po yun. Yung kasalanan ng maliit at ng malaki, iisa lang po yan. Kasalanan. Alam niyo po, nakakatuwa sa pagbabago na binibigay po ng Diyos. Amen. Isang lang po, dito sa pinagagawaan po namin, patapos na po kami, sa Santa Mesa, sa Pasay. Dahil yung bahay po ay naabandon ng 7 years. So ngayon, pina-repaint. Ay lahat po ng gamit nandun, mga kapatid. Ay wala pong ibang naandon kundi yung may-ari, yung engineer na naandon. Eh, laki-laki niya. Pag naglalakad pa, idak-idak pa. So nakakaawa naman, wala po siyang lakas para iayos niya yung mga gamit bago kami makatrabaho. So kami na ang nag-aayos po. Inilalagay namin, nililipat namin yung bawat kung saan kami area tatrabaho, nililipat namin. Imagine niyo po, naandun ang mga gamit po nila. May mga nakita akong mga dollar, pera, may mga relos, mga alahas, sing-sing, at yung kwintas. Yung kwintas lang, medyo malaki-laki na nakita ko. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko dun sa may-ari. Sabi ko, sir,
ito, hindi ko na ito ilalagay dyan sa mga gamit nyo kasi baka mamaya magpahalungkat kayo niyan sa iba o kaya ipatapon nyo na yan. Sigurado gamit ng anak nyo to kasi 3 babae yung anak niya. So sabi ko, sinusurinder ko po sa iyo yan. Tapos yung mga pera kako, saka yung mga dollar, ay naandun po sa bulsa ng bag, nakalagay doon. Pati yung sing-sing, mga relos, naandun po, nakalagay. Anuhin nyo lang po doon. So, imagine niyo marahil siguro kung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, praise, ano na yon? Yung sinasabi ng mundo, swerte. Swerte, di ba? Baka nagagamit pa kayo ng word na yan, ha? Swerte ako. Di ba? So, maaring hindi ko na isusurinder yon. Ginto yun, kwintas. Tas yung mga dollar. Tas yung mga relo. Tas meron po doon mga mamahalin na pabango, pero sabi naman, sir, wala na yan. Sabi niya. So, praise God, yun po yun ay isa lang sa ano po yun. Kung ikaw ay talagang nakakilala kay Kristo, meron ka ng control. Bagamat binubulong ng kaaway, ibulsa mo na yan. Ang liit lang yan, eh. Hindi naman makikita. Wala namang gwardiya nagsisita. Wala namang gwardiya kasi nag-aano sa amin. Bulsa mo na yan. Ano lang yan? Hindi naman makikita yan. Di ba? Pero dahil meron tayong Holy Spirit at mas makapangyarihan ang Diyos na tinanggap natin, hindi magtatagumpay si Satanas. Amen. Wala bang palakpak, Lord? Okay. Sabi sa number 2, ang bagong ikaw ay may bago ng pagkamamamayan. So alam natin na tayo pong lahat, nakakilala kay Kristo, meron na po tayong bagong lugar o bilang isang mga bagong mga mamamayan. Kasama sa bagong nilalang at napalitan na ng bago ay ang tirahan natin. So mga kapatid, na-observe ba natin, nung tayo po ay hindi pa mga Kristiyano, maging ang loob ng tahanan po natin dito sa lupa ay parang hindi katanggap-tanggap. Kuha niyo po ba yung ibig ko sabihin? Kasi bakit po? Sa loob ng tahanan po natin, binigay ni Lord yun hindi natin alam kasi hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Sa loob ng tahanan natin, nakakapasok yung mga sari-saring bisyo. Tama po? Minsan nga, ang karamihan ng gugulo sa loob ng tahanan natin, hindi pa taga-ron sa atin. Mga bisita pa natin. Bakit? Lango sa alak. Bakit? Ini-entertain natin. Ini-invite pa nga natin, dito na tayo mga brood. Di ba? Sa bahay na lang tayo. Para hindi na rin ako hanapin ni Mrs. Oh. Di ba? So doon makikita natin, ano nagiging itsura ng tahanan na binigay sa atin ng Diyos. Madilim. Magulo. Di po ba? Pero sabi nga, bilang nakakilala ka na sa Panginoon, ngayon makikita natin yung pagbabago. Ayan, may nakalagay na doon sa bahay, no smoking. Bawal manigarilyo dito. Di po ba? Bawal ang marites dito. Bawal ang maingay dito. Di po ba? So meron na tayong mga policy o meron na tayong mga pagkukontrol. O kung may pinaplano kayo, hindi pwede rito yan, ha? Di po ba? O minsan nga, di ba, yung bahay nagiging, casino. Nagiging parang sugalan. Nangyayari po yun, di po ba? Ay noon kasi lumang buhay natin, di ba natin alam? Pero dahil binago na tayo ni Kristo, dapat bago na, maging yung tahanan po natin, ay naiiba na yung kanyang nakikita. So sapagkat sa tirahan po natin sa eternity, ang makikita po natin yung citizenship ay magiging po natin. Sabi nga dito, tayo po sa physical na kalagayan po natin, tayo po ay mga Filipino citizen. Amen. So, pumupunta tayo, nandito tayo sa Pilipinas, pumupunta tayo ng ibang bansa, pero may record pa din tayo dito kasi Filipino citizen po tayo. Pero pwede tayo mag-dual citizen, di po ba, pag nasa ibang bansa. Sabi nga po doon. So kaya nga po, sabi po sa Efeso chapter 3, verse 20, sa kabilang dako ang langit ang tunay nating bayan. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Amen.
Nasaan na raw? Meron na daw po tayong bagong tirahan. At tayo po ay iniintay ng Panginoon. Kaya, pagsikapin natin yung patuloy na pagbabago na makita sa atin, mga kapatid. Alam nyo, yung pagbabago ng isang mananampalataya, napakalaking blessing po ito sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Bakit po? Alam niyo po, sa totoo lang, kapag ang talagang mananampalataya ay totoong nagbabago, yung anointing, yung kapangyarihan ng Diyos ay laging sumasama sa Kanya. Kaya kapag siya po ay nakipag-usap sa isang tao na hindi pa nananampalataya kay Kristo, nararamdaman yung power. Amen. Nararamdaman yung power. Sabi nga nung kahapon, yung nakakwentuhan ko, Pastor, alam mo kahit na hindi man ako nakaka-attend ng gawain, hindi ako tumitigil, Pastor. Yung family ko, pagising ko sa umaga, sila yung ginaguide ko. Tapos yung po namin, banding po namin, spiritual na banding po, ginagawa ko po yun. Kaya maraming nagtataka sa akin dito, sabi niya, Pastor, bakit ganyan? Ano bang nangyari sa'yo? Nabago ka? Puro ka na lang Diyos yung mga binabanggit mo. Sino ba yung Diyos mo? Kaso hindi naman niya pinakilala. Sabi niya, kung ano nakikita mo sa akin, dahil gawa ng Diyos yan. Sabi ko, brad, ipakilala mo kung sino yung Diyos na nagbago sa iyo. Kasi alam mo ba, maraming Diyos? Maraming Diyos. May Diyos dito sa mundo. Si Satanas. Marami. So kaya nga po, sabi ko, ipakilala mo para mas mabuo yung pangangaral mo. Okay, kasama po yan sa pagbabago. Kailangan, maging po tayo, maging madaldal tayo sa pag-share. Maging maagap yung ating, yung isipan po natin na hindi naaaksaya, hindi nasasayang yung oras kapag tayo po ay nasa labas. Na meron po tayong nagagawa sa ibang tao. Na ipapakilala po natin kung sino si Kristo na nagbago po sa buhay po natin. Amen. Sinasamantala po natin dapat yung mga panahon na yon. So sabi nga po sa last chapter number 3, ang bagong ikaw ay preserved na ni Lord hanggang sa kanyang pagbabalik. So kung ikaw palang bago ka na o binago ka na talaga dahil nakipag-isa ka na kay Kristo, simula ngayon, nakapreserve ka na pala. Amen. Pinipreserve ka na ni Lord. Iniingatan ka na. Di po ba? So sabi nga, tayo mga mananampalataya, dapat tayo daw po, hinalintulad tayo sa isang asin. Yung asin na nagpipreserve po doon sa mga mabubulok na. Yung papunta na sa pagkabulok. At yun ay nagre-revive po sila ng mga yung masisira. Ano po? Nagpo-protect po siya. Di po ba? Kaya nga po nga yung mga ice cream kaya nananatili pong matigas dahil po doon sa asin. Yung mga nagsusorbites, yun yung sikreto po nila Sako-sako asin na nilalagay po sa ilalim. Tapos may po yan. So, nakapreserve na o pinipreserve na po tayo ng Panginoon. Pag sinabing preserve, iniingatan ka para magpatuloy hanggang sa maabutan tayo ng ating Panginoong Hesus na naandun ang katapatan. Amen. So yun po pala, naandun yung protect ni Lord. Nakapreserve tayo sa presensya niya. Kaya dapat, hindi tayo nangihinayang dun sa mga oras na dumaluman ako, di ba? Maggastos man ako, di po ba? Mapuyat man ako, mapagod man ako. Basta't kay Lord yung ginagawa mo, na andun yung blessing. Kaya alam niyo po mga kapatid, ini-encourage ko po kayo sa lahat ng activity po ng church po natin. Meron tayong prayer meeting, meron tayong dawn watch, meron tayong overnight prayer. Mga kapatid, lahat ng gagawin po natin, kapag ginawa po natin yan para sa Panginoon, lahat pong yan ay hindi masasayang. Pagod ka man, ibabalik ni Lord yung lakas mo. Amen.
Hindi ka man nakapag-overtime, nabawasan yung sweldo mo sa overtime, dodoblihin ni Lord yan. Dahil nag-overnight prayer ka. Amen. Kaya kapag tayo po ay halimbawa na-assign po tayo, huwag tayong magdadalawang isip. Huwag natin ipagpapalit yung assignment sa atin ni God doon sa mga bagay na para sa atin lang, kagustuhan. Mga kapatid, gawin mo kapag ikaw tinawag ng Diyos, ang sagot lang, yes. Yes, Lord. Di po ba? Gawin po natin. Kaya sabi nga po rito, hanggang sa abutan tayo ni Jesus na tapat at sumusunod sa paglilingkod sa Kanya. Di ba sinabi po sa Matthew chapter 24 verse 25, hindi, wala po dyan. Mapalad yung isang alagad na madatnan siya ng Panginoon na gumagawa. Amen. Kaya Lord, di po namin alam, pagbabalik mo, sana hindi kami matutulog. Sana hindi kami tutulog-tulog. Amen. Hindi kami maging katulad nung nag-iintay sa'yo. Si Santiago si Jan, pagbalik niya, tulog pa rin. Amen. So, sabi 1 John chapter 3 verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Amen. Sapagkat alam natin na yung ama na tinanggap po natin sa buhay po natin ay Diyos ng kabanalan. Walang anumang maipipintas po sa Kanya, mga kapatid. Kaya sabi nga, kung siya talaga ang ama mo, yun yung makikita sa iyo. Po ba? Kaya nga sa atin, mga physical sino ba ang tatay nito? Parang yung tatay nito kasi ganyan na ganyan din yung tatay niya . Di po ba? Di ba ganun yung minsan pagkakilala sa atin ng mga tao? Di ba? So, di ba si Jesus Christ? Bakit ganyan magsalita yan? Alam ko, anak lang ng karpintero yan. O di po ba? Nakilala kung ano siya. Kung saan siya nanggaling. So kaya nga mga kapatid, dapat makilala tayo na tayo po ay nanggaling sa Diyos. Amen. So, ang tunay na preserve, sabi po rito, napakalinaw po niya na sinasabi po diyan, ang sino mang tumanggap at tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang ibig sabihin, consistent na dapat yung pagbabago ng tao. Hindi yung putol-putol. Mabait ngayon, matapang bukas. Masaya ngayon, masungit bukas. Dapat tuloy-tuloy, consistent po yung kanyang paglago. Yung kanyang pagbago, tuloy-tuloy po dapat. Amen. Ang tunay na preserve ng Panginoon ay iniingatan tayo upang hindi tayo magpatuloy sa mga gawaing masasama sa buhay. So 2 Timothy chapter 1 verse 4 at chapter 4 verse 18, ang Panginoon ang magliligtas sa akin, sabi po ni Timothy, sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian doon sa langit. Praise God. Hallelujah. No? Kaya alam niyo po, kung titingnan po natin at pag-aaralan po natin ang sinasabi ng Biblia, 100% mababago tayo. Mababago at mababago po tayo. So sabi nga po rito, ito po ang dapat nating tandaan na kung paano ang tunay na tumanggap ng kaligtasan, ang tunay na mga anak ng Diyos sa pananampalataya ay preserved na niya. So kaya nga po dapat no turning back na. Wala nang balikan. Amen. Hayaan mo na. Huwag mo nang lilingunin. Huwag mo nang babalikan, kapatid. Kung alam mo na mapapahama ka lang. No? So Philippians chapter 1 verse 6, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo.
Amen? So ito po yung pangako po niya. Yung kanyang ginawa na pinasimulan po sa atin, ay kanya daw pong lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Hallelujah. So kala po kasi natin, dahil hindi lang dumating yung ating hinihiling sa Lord na panalangin, kala natin tumigil na si Lord sa atin. Hindi po. Tuloy-tuloy. Kung ano man yung nasimulan po ni Lord sa buhay natin, tuloy-tuloy po yun. Hindi po niya tayo iniiwan. Hindi po siya maglalagay sa Biblia ng hindi po niya gagawin. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Kahit na anong mangyari, hindi tayo pababayaan po ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya sabi nga po rito sa ating pagtatapos, ang tunay na pagbabago na buhay o tunay na transformation po ay hindi lamang daw po ito sa panlabas na pagbabago. Dapat lang po. Kasi kung panlabas lang ito, para lang po tayo nagbihis ng damit ng kasuutan. Na bago lang yung panlabas po natin. Dapat daw po nababago hanggang sa panloob na pagbabago ng puso at isipan. Amen. Sabi nga po, nababago yung ano mo, yung maging yung pag-ibig mo, nababago. Amen. Bakit, Pastor? Kasi meron pong maling pagmamahal. Dapat kapag ikaw ay nagmamahal, dapat yung tama na pattern ang sinusunod mo sa pag-ibig. Ang alin yon, yung nababago ka. Di po ba kapag mahal mo ang isang tao, sabi nga dyan, handa mong ibigay ang lahat. At sa pagbibigay mo ng lahat ng yon, nagsisimula yun sa sarili mo, nababago. Kasi nga ayaw mo na ikaw ay kamuhian niya. Tama po ba? Dahil mahal mo siya, kaya pilit mo maging ikaw, yung sarili mo ay sinasama mo sa pagbabago. Amen. So how much more yung tinanggap natin ay Diyos ng mga Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kung siya ay talagang mahal po natin, dapat nagbabago tayo. Mula sa ating panglabas hanggang sa loob, nagbabago po tayo, mga kapatid. Amen. So, ganun po yun yung dapat na nakikita sa mga nakakilala. Sabi nga dito, maging sa mga gawa niya, dapat ay nababago siya. At nakikita sa kanya yung gawa ng banal na Espiritu. Na nagre-resulta naman ito sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa Romans chapter 12 verse 2, alam na rin po nating lahat ito po yung dapat na hindi natin ginagawa. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Alam na natin kung ano yung takbo ng mundo. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kapag binago natin yung nasa taas, yung huwag ay papalitan nating, di po ba? Kung tayo po ay umaayon pa rin sa takbo ng mundo pong ito, yung kalooban ng Diyos ay hindi po natin makikilala. Hindi natin mababatid ang kalooban po ng Diyos. Kung ano ang mabuti na nakalulugod sa Kanya at talagang ganap sa buhay natin. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sige po mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. So itong isang paalala po ng Diyos po sa atin, mga kapatid. So, lahat, alam po natin na ang salita po ng Diyos ay hinalintulad sa isang tabak, magkabila talim. Matalas. Pero, yung salita po ng Diyos, bagamat ito po ay nakakasakit, pero hindi po ito nagdudulot ng sugat, kundi ito nagdudulot ng kagalingan para sa atin. Amen?
Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Banal na Diyos at Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, kasama ng iyong banal na Espiritu sa umaga pong ito. Sa mensahe na binigay niyo po sa amin na kung saan, alam po namin, madalas po naming napapag-aralan po ito. Pero hindi natitigil, Panginoon, ang iyong kapahayagan. At tunay nga, inaangkin namin, Panginoon, yung sinasabi mong kami ay mahal na mahal mo. Kasi kung hindi niyo po kami mahal, pababayaan nyo na lang kami na patuloy na magkasala. Sinasabi ng iyong salita na nagbibigay din po sa amin ng gabay at kalakasan na hindi kami dapat umayon sa mundong ito. Kaya nyo po pinapaalala sapagkat kami po ay nasa mundo pa. Na kailangan kami po ay madatnan nyo na nandun yung katapatan at patuloy na gumagawa ng inyong kalooban kasama ng inyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po na nandito po ngayon. Nawa, O Diyos, ito po ay namnamin ng bawat isa. At ito po, Panginoon, ay ma-realize po namin kung kami man ay meron pa pong mga bagay na nalalabag sa iyong kalooban. Hinihingi po namin sa pangalan ni Jesus na baguhin mo kami ng lubusan, Panginoon. Baguhin mo kami, O Diyos, upang kami po ay maging kalugod-lugod sa iyo. Alam po namin ang iyong pamantayan. Walang anumang ni katiting na dumi na dapat makita po sa amin. Bagamat nandito pa po kami sa lupa, na andun yung maraming kasalanan at tukso. Lord, humihingi kami sa iyo ng lakas at wisdom kung papaanong manatili kami sa iyong kalooban, na hindi kami madaig ng pang-aakit ng lahat ng kasalanan sa mundo pong ito. Pagpalain mo rin po ang mga nakikinig sa oras na ito, nawa ito po'y magsilbing lakas sa buhay po ng bawat isa. 10 ng pamilya, Panginoon. Nawa ito po ay dalhin po namin, Panginoon, ang mga salita mong ito. At ito po ay ma-share din po namin sa lahat ng mga kapatiran na hindi po namin nakasama ngayon, maging sa aming pamilya. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.